Medyo mahaba po ang ating ebanghelyo sa araw na ito. At maraming bagay ang pwede natin pagnilay-nilayan. Pero hayaan natin na tumutok lamang tayo sa ilang mga bagay. Una ay ang ipinahayag ni Jesus na matuwa kayo. Kasi yung mga alagad tuwang-tuwa, kasi nakapagpalayas ng masamang espiritu. Sino ba naman yung kayang magpalayas ng masamang espiritu? Kung minsan na yung iba'y natatakot, baka sila yung sanibang ng masamang espiritu. Kaya, be also careful, kapag may mga tinatawag natin sinasaniban ng banal ng mga masasamang espiritu. Okay, siguro kung sumanib sa inyo ay ang espiritu ng Diyos. Pero maliwanag na rin, may kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu. Sabi na natin, that is supernatural. Kung magpalayas ka, kung magpalayas ka lang ng anak, napakahirap na magpalayas pa kaya ng masamang espiritu. So, bahagi ho, Pero, pagkakataon na kung saan, yung dakilang kapangyarihan na ito, kasi doon sa mga nagsisimba every day, ito yung linggo na mapapansin natin na rin, yung pagpili ni Jesus at pagsusuko niya, pagsusuko niya ng 12 alagad at pagsusuko niya ng 72 disciples. Pero ngayon, itong mga ito nagre-report, ito yung report nila, ay tuwang-tuwa sila sapagkat kaakibat ng pagsusugo sa kanila. Sabi nga natin, kapag tayo may sinugo, ay may kaakibat ng kapangyarihan at isang kaakibat na kapangyarihan ay alin? Ang magpalayas ng masamang espiritu. Kasi ito binanggit mismo ni Jesus. Kaya nga sabi nga natin, sa elemento ng pagsusugo, ay alin, may nagsugo. Hindi, sabi ko nga, hindi ka self-proclaim. Hindi katulad ng ibang sinasabi na, so self-proclaim Son of God. Hindi. Tayo ay sinugo, mayroong nag-utos sa atin, at dapat naging maliwanag yun. At the same time, may kaakibat na pagkilos. At isa rin din, ipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos, paggalingin ang mga may sakit, at palayasin ng masasamang espiritu. Kaya kaakibat na rin doon. Pero anong sabi ni Jesus? Hindi lamang sila mapalad, gawa noon. Pero mapalad sila sa pagkatalin, nakaukit sa langit ang kanilang mga pangalan. Nakaukit sa langit ang kanilang pangalan. Well, siguro marami tayong pwedeng ipagpapasalamat na pagpapala ng Diyos na makikita natin. Nakagawa siguro tayo ng mga bagay na kadugod-dugod sa atin, nakapagtrabaho, maaaring kumikita, may sariling bahay, may sariling lupa, may mga na-achieve na sa daigdig na ito, bahagi ho na kung saan nakikita natin na mga nakuha natin gawa ng pagkilos natin sa daigdig na ito, yung ating mga, kung tawagin natin ay mga awards natin, mga pagkilos natin sa daigdig na ito, siguro kasama yon, na ipagpapasalamat natin, katulad ng mga ginawa ng mga alagad. Marami na tayong nagawa sa daigdig na ito. Pero anong higit na ipagpapasalamat? Nakaukit sa langit ang ating mga pangalan. Hindi lang yung mga alagad.
Ito'y bahagi ho natin bilang lahat tayo bilang mga binyagan. No? Medyo nakakaligtaan natin. At patuloy kong binibigyan ng halaga at pagkilos. No? Yan po yung dahilan kung bakit inilagay ko yung binyag sa loob ng misa. No? Yun yung bahagi ho yun para makita natin that is the very source of our strength and graciousness. Na tayo ay nakaukit ang mga pangalan sa langit. Bakit? Dahil tayo ay mga binyagan. Ano? Yun ang huwag natin kalimutan. No? Bilang mga binyagan. Ba't ka magsisimba pag linggo? Para pumunta sa langit. Mali. No? Kasi ikaw ay nakaukit na yung pangalan mo sa langit. Ba't ka magsisimba pag-araw? Para wag mawala yung pangalan mo sa langit. Kasi bakit? Ikaw ay taga-langit. Nakaukit na sa pangalan mo sa langit. Kaya ka magsisimba. Kasi bakit? Kasi ako ay taga-langit. No? Yan ang makita ho natin. Yun ang nawa yung pinakapunto ng ating pagkilos. At yun ay maliwanag na binibigyan ng diin, lalong-lalo na ng Second Vatican Council. No? Na yun nawa yung pagtuunan natin, ano? Nakaukit sa langit ang ating mga pangalan. Bakit? Gawang iniligtas tayo ng Diyos. No? Kaya iyon yung bahagi rin noon ay binibigay ng mahal na Birhen Maria. Ano? Tindarasal natin, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. No? Pinaalala sa atin natin, ang mahal na Birhen Maria, napupuno ng grasya. Bakit? Dala-dala niya si Jesus. No? Kaya yung piyesa natin ngayon ng Santo Rosario, pinapaalala sa atin. Hindi lang si Maria ang napupuno ng grasya. No? Tayo, napupuno tayo ng grasya. Kapag tumatanggap tayo ng mga sakramento, no? Mamaya, tatanggap kayo ng komunyon. Tatanggapin nyo, hindi kapirasong tinapay. Ano tatanggapin ninyo? Si Jesus. Kaya kayo mapupuno ng grasya. Kaya sinasabi ng simbahan, kung may kasalanan ka, huwag kang magkukumunyon. Bakit? Mangumpisal ka muna. Bakit? Magkalaban yun eh. Disgrasya yun eh. Ano? Alisin nyo muna yung disgrasya. Ano? Anong ibig sabihin ng disgrasya? Sa Espanyol, dis, out, kawalan. Ano? Ibig sabihin, kapag sinabi ang disgrasya, kawalan ng grasya. Kaya ka na disgrasya, wala ka sa grasya. No? Para hindi ka madisgrasya, ay dapat palagi kang may grasya. At sino yung palagi may dala ng grasya katulad ng mahal na Birhen Maria? Si Jesus. Dala-dala niya si Jesus. At yun ay tinatanggap natin sa banal na pagdiriwang ng misa. At yun ang patuloy natin huwag kalimutan. No? Huwag kalimutan na pinupuno tayo ng grasya katulad ni Maria. Bakit? Dahil dala-dala natin si Jesus. Pero yun ang unang basihan, no? Yung tayo ay matuwa, magalak sapagkat nakaukit na sa langit ang ating mga pangalan. Tayo'y tawag nga natin mga anak ng Diyos. No? Bahagi ho. No? Kaya kapag nawala lang yung pangalan natin doon sa langit, alam na natin kung bakit nawala. Pero, naandun na sa langit yung ating pangalan. At yun nawa yung paghuhugutan natin ng pagkilos. No? Yun ang pinakasimula natin. No? Maliwanag na rin, pinupuno tayo ng grasya ng Diyos. No? Pangalawa, na bahagi na ipinahayag sa banal na kasulatan ay yung pagkapahayag na alin, mapapalad sapagkat ang mga bagay na ito inilihim sa mga matatalino at mga may kapangyarihan at ipinahayag ito sa mga bata. So yung salitang mapapalad, people, yung tao na tayo ay
nakikita natin katulad ng mahal na Birhen Maria, ano dapat nakikita natin? Kung tayo napupuno ng grasya, dapat ang nakikita rin natin yung alin? Grasya, no? Kapag ang palagi yung nakikita ay kapulaan, may question yan, baka hindi kayo napupuno ng grasya. Bakit ano ba na nakikita nyo palagi kapulaan? Hindi sapagat hindi nyo na makita yung negativity, no? Pero ang taong puno ng negativity, paano ka mapupuno ng grasya ng Diyos? Puro negative ka, no? So anong dapat na kaisipan? Always on the positive side, no? Always on the positive side. Ano yung maganda? Ano yung mga pinagpapala? Yun na nga yung magiging bahagi ng ating kaisipan. Makita natin, no? At nawa, maturuan tayo na hanapin yung mga bagay na nakikita natin na positibo sa pagkilos natin sa daigdig na ito. No? Kaya, yun ang ipinapahayag ng ating Ebanghelyo ngayon sa pagkataon na ito. Yung we have to look for yung pagpapala ng Diyos. No? Yung pagpapala ng Diyos. Yun ang hanapin natin. Kaya nga kahapon nabanggit ko yung yung kung bakit, isa sa dahilan kung bakit ang simbahan ayaw ng pamahiin. Negativity yun no? Negativity. No? Lahat negative. Walang positive doon sa pamahiin. No? Kasi pag ginawa mo ito, masama ang mangyayari sa iyo. No? Tulad ng pinasample ko kahapon. Kapag kayong sukog sa taon, no, masama yan. No? Sabi ko nga. Pero, hindi, nakita na rin ha. Sabi ko nga, sukog na sa taon. No? Ayaw ipakasal. Pero, nagsasama naman. No? Ay, di kasalanan. No? Ay, bahagi ho. No? Anong maganda? Kahit na yan ay sukog sa taon, pakasal mo, hindi ka pa magkakasala. Anong titingnan mo? Yung pagkapala ng Diyos. No? Na alin? Na kayo ay tumutugon sa biyaya ng Diyos at makita natin na alin? Dadaloy yung grasya ng Diyos. Kasi sabi nga natin, ang trabaho ng kasalanan na alin? Harangan yung pagpapala ng Diyos. Yun ang trabaho ng Diyos. Yun ang trabaho ng kasalanan. Harangan ang trabaho ng Diyos. Ano yung trabaho ng Diyos? Ang pagpapala. Kaya ang mahal na Birhen Maria, puno ng pagpapala. Kasi alin, hinahayaan niya magtrabaho ang Diyos sa kanya. Inaalis niya ang mga bagay na magdudulot ng pagkakasala sa kanya. Kaya natin natin. Yung patuloy ng pagkapala na ipinagkakaloob ng buong may kapal. Makita natin. At saan, nasabi na natin sa Ebanghelyo natin narinig, saan tayo kukuha ng lakas? Ang pangalan ko ay nakahukit na sa langit. Ako'y anak ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Yun nawa yung huwag natin kalimutan. Kaya magagawa natin yung ipinagagawa ng buong may kapal tungkol sa mga bagay na ito. No? Kaya yun ang paghinga. Hindi yung, apat mo gagawin yan para ako mahalin ng Diyos. Hindi. Mali o yun. Bagamat pareho kang mamahalin ng Diyos. Hindi. Una kang minahal ng Diyos. Kaya ka lamang kumikilos ay gawa ng alin. Mahal ka ng Diyos. Hindi yung, ba't mo ginagawa yan? Para mahalin ako ng Diyos. Hindi. Bakit ayaw ng gano'n, ng pagkilos? Parang binabayaran mo ang Diyos. Hindi natin pwedeng bayaran yung grasya ng Diyos. No? Kaya yung dasal natin, tungkol sa Aba Ginoong Maria, isang pagkapahayag na alin. Everything comes from the grace of God. No? At nawag, tulungan tayo ng ina ni Jesus, ang mahal na Birhen Maria, na kung tawagin natin ay Nuestra Señora de la O, o Nuestra Señora de la Natividad.